25 taon, ganoon katagal kong pinaglingkuran ang aking pamilya. 25 taon ng pag-aalaga, pagsasakripisyo at pagmamahal. At sa isang gabi lang, sa mismong gabi ng aming silver wedding anniversary, gumuho ang lahat. Sa harap ng aming mga anak, mga kaibigan, at 200 bisita. Hawak ng asawa kong si Eduardo ang mikropono. Nakangiti siya. Yung ngiting kilalang kilala ko. Ang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang kapangyarihan. Ang buong ballroom ng Shangri-La ay nakatutok sa kanya. Nakatingin din ako. May kaunting kaba. Pero umaasang may maririnig akong magagandang salita. Pagkatapos ng lahat, anibersaryo namin ito. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay mga salitang tila mga punyal na tumusok ng diretso sa aking puso. Maging tapat tayo, sabi niya, habang tumatawa ng bahagya. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpundar ng lahat ng ito. Itinuro niya ang karangyaan sa paligid. Ang mamahaling pagkain, ang mga naggagandahang damit ng mga bisita, ang lahat. At si Elena? Tanong niya at tumingin siya sa akin. Siya? Ang ambag niya ay ang pagpapalit ng lampin, tagapalit ng lampin. Paulit-ulit kong narinig ang mga salitang iyon sa aking isip. Tagapalit ng lampin. Ganoon na lang ba ang halaga ng 25 taon? Ganoon na lang ba ang tingin niya sa akin? Hindi lang isang kasama, kundi isang kasambahay na may titulo. Isang alalay na walang bayad. Ang tawanan ng mga tao ay parang ugong na nakabibingi. Hindi tunay na halakhak, kundi yung pilit na tawa dahil sa hiya. Ang hiya ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao ko. Sa harap ng lahat, ipinamukha niya sa akin na ako ay walang kwenta, na ako ay isang pabigat na pinasan niya. At hindi pa siya natapos. Dinagdagan pa niya ang sugat. Swerte siya at pinakasalan ko siya, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang ngiti ay naging mapanlait. Kung hindi, ano kaya ang gagawin niya sa buhay niya? Wala siyang pinag-aralan na mahalaga. Wala siyang sariling kakayahan. Ang bawat salita ay sampal. Isang sampal hindi lang sa aking mukha, kundi sa aking dangal. Ang kahihiyan ay halos pumatay sa akin. Bago ang gabing iyon, ako ang naging perpektong asawa. Ako ang naging ilaw ng tahanan, ang sandalan, ang taga-ayos ng lahat. Mula sa pagpapalaki ng aming 2 anak, sina Miguel at Sofia, hanggang sa pag-aasikaso ng aming malaking bahay sa Forbes Park. Tiniyak kong ang lahat ay nasa ayos para makapag-focus si Eduardo sa kanyang negosyo, ang Santos Designs. Isinuko ko ang sarili kong mga pangarap. Noong dalaga pa ako ang pinakamagaling sa aming klase sa industrial design sa UP. May mga plano ako, may mga disenyo, ngunit lahat ng iyon ay isinantabi ko para sa pamilya, para sa kanya. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, iyon ang tungkulin ng isang ina at asawa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naramdaman kong unti-unti akong nawawala para akong anino sa sarili kong tahanan. Kapag may mga pagtitipon, kinakausap nila si Eduardo tungkol sa negosyo. Ang mga anak ko naman, may sarili ng mundo. At ako, nandyan lang sa isang sulok, nakangiti, tinitiyak na sapat ang pagkain at komportable ang mga bisita. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa gitna ng 200 tao sa gabing iyon. Nagsuot ako ng magandang bestida, nag-ayos ako ng 3 oras sa salon, pero ang asawa ko ni hindi man lang napansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang talumpati, ang kanyang pagkakataon na muling magpasikat. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Para sa kanya, ako ay isang parte na lang ng muebles, isang palamuti na inaasahan niyang laging nariyan. Maganda, tahimik, at hindi nagrereklamo. Pero hindi nila alam, mayroon akong itinatagong alas. Isang lihim na yaman na hindi nila kailanman inakala. Nang sabihin ni Eduardo ang mga salitang, swerte siya at handa na siyang tapusin ang kanyang malupit na biro, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na kalmado, pero may bigat, may kapangyarihan. Hindi siya swerte. Lahat kami ay napalingon.
Isang matangkad na lalaki, may kulay pilak na buhok, ang dahan-dahang lumakad papunta sa entablado. Siya, si Leo de Villa, ang bilyonaryong may-ari ng hotel. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ni Eduardo na tila nagulat. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng paggalang at panghihinayang. Hindi siya swerte, ulit niya. At ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Siya ang yaman na pinakawalan mo. At ako, naghintay ako ng 25 taon para magkamali ka ng ganito. Ang babaeng tinawag nilang tagapalit ng lampin, ang babaeng akala nila ay isang hamak na palamuti lang ay may itinatagong kwento. Isang kwento ng talento na ninakaw. Isang kwento ng mga pangarap na ibinaon. At ang lalaking ito, si Leo, alam niya ang lahat. Ang maliit na lola na gusto na nilang isantabi? Ang babaeng ipinahiya nila sa harap ng lahat? Siya pala ang may hawak ng susi sa lahat ng yaman ni Eduardo. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang isang mahinang pawn sa kanilang laro ay malapit ng maging reyna. Hindi ito kwento tungkol sa paghihiganti. Hindi lang. Ito ay kwento tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Gusto nilang manatili akong tahimik. Gusto nilang ibaon ako sa kahihiyan. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking pangalan. Babawiin ko ang aking buhay, ang aking mga pangarap, at bibigyan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Isang aral na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananahimik. Kung naranasan nyo na pong maramdamang dayuhan sa sarili nyong tahanan, o kung ang inyong sakripisyo ay tila binaliwala, paki-like at share po ng video na ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan niyo po ako. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay. Nakatayo ang asawa kong si Eduardo sa entablado, naliligo sa liwanag ng mga ilaw. Hawak niya ang mikropono na para bang iyon ang simbolo ng kanyang kapangyarihan sa mundo. Ang kanyang ngiti, napakapamilyar ng ngiting iyon. Ito ang ngiti na ibinibigay niya sa mga board meeting. Ang ngiti na nang-aakit ng mga kliyente. Ang ngiti na nagsasabing, "Ako ang masusunod." At sa loob ng 25 taon, ang ngiting iyon ay ang kumukumbinsi sa akin na ang lahat ay nasa ayos, na ang aming buhay ay perpekto. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier, may ibang kahulugan ang ngiting iyon. Mayroon itong bahid ng lamig, ng panunuya. Nagsimula siyang magsalita, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pinasalamatan niya ang aming mga bisita. Binanggit niya ang 25 taon ng masayang pagsasama. Ang mga salita ay magaganda, ngunit ang tono niya ay parang isang artista sa entablado, hindi isang asawang nagdiriwang ng pag-ibig. Habang siya ay nagsasalita, ang isip ko ay lumipad pabalik. Naalala ko ang mga gabing puyat sa pag-aalaga sa mga anak naming may sakit. Naalala ko ang pagbebenta ko ng ilang alahas na minana ko pa sa aking ina para lamang maipandagdag sa puhunan niya noong nagsisimula pa lang ang kanyang negosyo. Naalala ko ang pagsasantabi ko sa sarili kong pangarap na maging isang designer para lamang maging Mrs. Eduardo Santos, ang perpektong may bahay. Lahat ng iyon para sa gabing ito. Alam ninyo, pagpapatuloy niya at nagbago ang kanyang tono. Naging mas personal, na para bang magkakaroon siya ng isang malalim na pagtatapat. Iniisip ko kung ano ang sikreto sa isang matagumpay na pagsasama at napagtanto ko. Huminto siya, hinahayaan ang mga tao na maghintay sa kanyang sasabihin. Ang sikreto ay ang pag-alam sa papel ng bawat isa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, may diin sa bawat salita. Kalkulado, maging tapat tayo dito, sabi niya, at ang kanyang ngiti ay lumawak. Ako ang kumikita ng pera. Ako ang nagtayo ng negosyo. Ako ang nagbibigay ng marangyang buhay na tinatamasa nating lahat. Itinuro niya ang buong silid, mula sa mga pagkain hanggang sa mga kasuotan ng mga tao. Ang bawat isa ay tila naging parte ng kanyang exhibit.
Isang patunay ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin mula sa entablado. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nasa akin na ngayon. Si Elena, sabi niya, na para bang nag-iisip kung paano ako ilalarawan. Siya, ang ambag niya ay ang pagpapalit ng lampin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal, hindi sa aking pisngi, kundi sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang pagkawala ng hangin sa aking mga baga. Ang init ay umakyat sa aking mukha at alam kong namumula ako sa matinding hiya. Tagapalit ng lampin. Sa isang pangungusap, binuod niya ang 25 taon ng aking buhay sa isang gawain na para sa kanya ay hamak at walang halaga. Ang mga puyat, ang pag-aalala, ang paggabay sa aming mga anak, lahat ng iyon ay nawalan ng kabuluhan. Isang alon ng tawa ang umugong sa silid, ngunit hindi ito masayang tawa. Ito ay isang tawang alanganin, yung tawa ng mga taong hindi alam kung paano tutugon sa isang sitwasyong hindi kaaya-aya. Nakita ko ang awa sa mga mata ng ilang kaibigan kong babae. Nakita ko ang pag-iwas ng tingin ng mga kasosyo sa negosyo ni Eduardo. Ang kahihiyan ay napakabigat, pero hindi pa tapos si Eduardo. Tila nasiyahan siya sa reaksyon ng mga tao. Itinaas niya muli ang mikropono. Swerte siya at pinakasalan ko siya, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Sa totoo lang, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Wala siyang mahalagang pinag-aralan. Wala siyang sariling kakayahan. Nabuhay siya sa tagumpay ko sa loob ng 25 taon. Sa puntong iyon, ang tawanan ay namatay. Ang katahimikan ay nakabibingi. Bawat isa sa silid ay tila nagpipigil ng hininga. Naramdaman ko ang daan-daang pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Hindi na ito awa. Ito ay pagkabigla. Nakikita nila ang isang pag-atake, isang pagyurak sa dangal, at ako ang biktima. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Nagsimulang manlabo ang aking paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Sinubukan kong tumayo. Kailangan kong umalis. Kailangan kong takasan ang mga tingin na iyon, ang katahimikang iyon. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang boses ang bumasag sa lahat. Isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses mula sa nakaraan. "Excuse me," sabi ng isang lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Maging si Eduardo ay natigilan. Napalingon din ako, at ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gilid ng entablado ay nakatayo si Leo de Villa, ang may-ari ng hotel, ang bilyonaryo. At ang lalaking minahal ko bago ko pa nakilala si Eduardo. Hindi siya nagbago. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim pa rin ng dati. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang mamahaling suit ay nagbigay sa kanya ng anyo ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay nakatuon lamang sa akin. "Sino ka?" tanong ni Eduardo. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, narinig ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Inabot ni Leo ang mikropono mula sa kamay ni Eduardo nang may dahan-dahan ngunit tiyak na kilos. Hindi pumalag si Eduardo. "Ako si Leo de Villa," sabi niya sa mikropono. At ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At kailangan kong itigil ang talumpating ito. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ko. Ang mga matang iyon, ang parehong mga mata na tumitig sa akin sa hardin ng UP. 25 taon na ang nakalipas noong tinanong niya akong magpakasal sa kanya. "Si Elena ay hindi swerte," sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig sa akin. Hindi siya mapalad dahil may isang taong pumayag na pakasalan siya. Sa katunayan, siya ang yaman na iyong pinakawalan. At ako ay naghintay ng 25 taon
para ang lalaking nakakuha sa kanya ay magkamali ng ganito kalaki. Ang katahimikan ay ganap. Walang gumagalaw, walang humihinga. Ang mukha ni Eduardo ay nagbago mula sa pagtataka, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa purong takot. Ano? Ano ang sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Eduardo. Sino ka sa kanya? Sa wakas, ibinaling ni Leo ang kanyang tingin kay Eduardo. Ako ang lalaking unang nagmahal sa kanya. Ang lalaking dapat sana'y ginugol ang bawat araw sa nakalipas na 25 taon para iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga at pambihira. Ang mikropono ay nahulog mula sa nanlalambot na kamay ni Eduardo. Ang matinis na tunog ng feedback ay bumasag sa katahimikan, ngunit halos hindi ko na iyon narinig. Ang mundo ko ay umikot. Ang buong pundasyon ng aking buhay ay gumuho sa isang iglap. Bumaba si Leo sa entablado, lumapit sa aking mesa, at inilahad ang kanyang kamay. Elena? Sabi niya, at ang kanyang boses ay naging malambing. Gusto mo bang lumabas at magpahangin? Palagay ko, marami tayong dapat pag-usapan. Ang lahat ng mata ay nasa akin, naghihintay kung ano ang gagawin ko. Tiningnan ko ang kamay ni Leo. Tiningnan ko ang mukha ni Eduardo na puno ng takot. At sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, naramdaman ko na ako ang may hawak ng desisyon. Ang paglabas namin ni Leo mula sa ballroom ay parang isang eksena sa pelikula. Ang mga bulungan ng mga tao ay sumunod sa amin na parang alon, ngunit hindi ko na sila pinansin. Hawak pa rin niya ang aking kamay. At ang pakiramdam na iyon, ito ay parang isang angkla sa gitna ng isang bagyo na hindi ko na malayang nabubuo sa loob ng aking buhay. Dinala niya ako sa isang pribadong pasilyo, palayo sa mata ng mga usisero, hanggang sa marating namin ang isang pinto na gawa sa salamin. Binuksan niya ito at bumungad sa amin ang isang malawak na terrace. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa akin at sa wakas, naramdaman kong nakahinga ako ng maluwag. Sa aming harapan, kumikinang ang mga ilaw ng buong Makati. Maayos ka lang ba, Elena? Tanong niya, at binitawan na niya ang aking kamay. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay komplikado. Paano ako magiging maayos? Ang asawa ko ay kalalabas lang na ipahiya ako sa harap ng lahat, at ang lalaking tinanggihan ko, 25 taon na, ang nakalipas, ay biglang bumalik at ipinagtanggol ako na para bang walang oras na lumipas. Hindi ko alam, sagot ko. At iyon ang pinakatapat na salitang nasabi ko sa buong gabi. Niyakap ko ang aking sarili. Sa kabila ng init ng gabi, nakaramdam ako ng ginaw na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Nakita niya ang aking panginginig. Walang sabi-sabing hinubad ni Leo ang kanyang mamahaling coat at ipinatong ito sa aking mga balikat. Ang amoy nito, amoy ng mamahaling pabango at isang bagay na pamilyar. Isang amoy na nagbalik ng napakaraming alaala, mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot. Nag-aaral ka ng industrial design noon, sabi niya, at nagulat ako sa biglaang pagbabago ng usapan. Sa UP Diliman. Ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa ating programa. Walang sinuman ang bumanggit ng aking pagiging designer sa loob ng napakaraming taon. Maging ako ay kinalimutan ko na ang pakiramdam na iyon. Ang pagiging si Elena, ang designer, hindi si Elena, ang asawa ni Eduardo. Matagal na iyon, sabi ko. At ang boses ko ay halos hindi lumabas. Hindi sapat na katagalan para makalimutan ko, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Naaalala ko pa ang disenyo ng ilaw na ginawa mo para sa klase ni Professor Reyes. Yung may base na gawa sa salamin na kayang sumagap ng ilaw mula sa 3 magkakaibang anggulo. Sinabi ng professor na iyon ang pinakamakabagong gawa na nakita niya sa loob ng 15 taon niyang pagtuturo. Napapikit ako. Naalala ko ang ilaw na iyon. Naalala ko ang saya. Ang pagmamalaki na naramdaman ko nang matapos ko iyon. Noon, puno ako ng mga pangarap. Mayroon akong mga sketch para sa isang buong linya ng mga kagamitan sa bahay na babago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ngunit lahat ng iyon
ay napunta sa isang kahon sa bodega nang magbuntis ako kay Miguel at pinakasalan si Eduardo. Bakit ka nandito, Leo? Tanong ko. Kailangan kong ibahin ang usapan bago pa ako malunod sa sakit ng mga alaalang iyon. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Palagi kitang binabantayan, Elena, sabi niya nang may pag-iingat. Huwag kang mag-alala, hindi sa paraang nakakatakot, ngunit ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Kapag ang isang tao ay ganoon kahalaga sa iyo, hindi mo lang sila basta-basta kinakalimutan. Ang pag-ibig ng buhay niya. Ang mga salitang iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Narinig ko ang plano niya para sa talumpati kaninang hapon, pagpapatuloy niya, at ang kanyang panga ay nagtiim. Nasa presidential suite siya, at ang mga pader ay hindi ganoon kakapal. Pinagtawanan niya ito, Elena, pinagtawanan niya ang plano niyang ipahiya ka. Sinabi niya na kailangan mong ilagay sa iyong lugar dahil nagiging masyado ka ng komportable. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Plinano. Inensayo. Ang aking kahihiyan ay isang kalkuladong palabas para sa kanya. Hindi ko na napigilan ang mga luhang namuo sa aking mga mata. Bakit? Tanong ko sa pagitan ng mga hikbi. Bakit niya iyon gagawin? Dahil hindi kanya kailanman nakita, sabi ni Leo. Hindi kanya nakita bilang kapantay. Nakita kanya bilang isang pag-aari. At ang isang tao ay hindi nagpapasalamat sa isang bagay na pag-aari na niya. Itinuturing niya itong isang bagay na nariyan lang at pagkatapos, ibinunyag niya ang pinakamasakit sa lahat. Ang katotohanang babago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa aking buhay. Naaalala mo ba ang proyekto na pinagtulungan natin noong senior year? Tanong niya. Yung disenyo para sa multifunctional na kasangkapan? Paano ko makakalimutan? Iyon ang aming obra maestra. Isang konsepto na mas nauna pa sa panahon nito. 6 na buwan matapos kang umalis sa programa. Para pakasalan si Eduardo, sabi ni Leo. At ang kanyang boses ay naging seryoso. Nagtayo siya ng isang kumpanya ng muwebles, ang Santos Designs, at ang unang linya ng produkto niya ay kamukhang-kamukha ng ating proyekto. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, Elena, sabi niya, at tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang asawa mo? Itinayo niya ang kanyang kayamanan sa mga ideyang ninakaw. Mga ideyang ikaw ang tumulong na buuin. Biglang nagbalik sa akin ang lahat. Ang mga pagkakataon na biglang naging interesado si Eduardo sa aking mga proyekto sa eskwela. Ang mga tanong niya tungkol sa mga materyales. Sa proseso, akala ko noon, sinusubukan lang niyang unawain ang mundo ko. Akala ko, ipinagmamalaki niya ako. Ngunit ang totoo, kinokolekta niya ang aking mga ideya. Kinukuha niya ang aking mga pangarap para gawin niyang sarili niya. Ang modular coffee table na nagpasikat sa kanyang kumpanya, ang disenyong iyon, ako ang gumawa noon. Iginuhit ko iyon isang gabi habang nag-aaral ako. Ang katotohanan ay napakasakit. Ang aking buong buhay, ang aming kasal, ang yaman ng aming pamilya, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at pagnanakaw. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ko. At ang aking boses ay isang pabulong na lamang dahil itinago ko ang lahat. Kinuha niya ang isang malaking itim na briefcase na hindi ko napansin kanina. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na portfolio. Inilapag niya ito sa mesa, sa aming pagitan. Nanginig ang aking mga kamay nang makita ko ito. Ang luma kong sketchpad mula sa kolehiyo. Ang takip nitong gawa sa katad ay luma na, ngunit kilalang kilala ko ang bawat gasgas. Itinago mo ito? Itinago ko ang lahat, sabi niya. Lahat ng ebidensya ng iyong katalinuhan. Lahat ng patunay na ikaw ang tunay na henyo sa likod ng Santos Designs. Binuksan ko ang portfolio at ang 25 taon ng mga alaala, pangarap at sakit ay bumuhos. Bawat pahina ay puno ng aking mga guhit, aking mga ideya, ang aking kaluluwa, naroon sa mga pahinang iyon. At ninakaw ito sa akin. Nakatitig ako sa mga guhit sa loob ng portfolio
at ang bawat isa ay parang isang multo mula sa nakaraan. Ang babaeng gumuhit nito, puno siya ng pag-asa, puno ng pangarap. Naniwala siyang kaya niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga disenyo. Saan napunta ang babaeng iyon? Paano siya nawala? Paano ko hinayaang mawala siya? Ginawa niyang maniwala ako na wala akong halaga, sabi ko kay Leo, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa aking mga pisngi. Pinalabas niya na ang mga ito ay mga simpleng proyekto lang ng isang estudyante, mga walang kabuluhang guhit. Hindi sila walang kabuluhan, Elena, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Ang mga ito ay napakatalino. At dahil sa mga ito, yumaman siya. Yumaman siya sa iyong mga ideya. Naging matagumpay siya sa iyong mga inobasyon. Naging respetado siya dahil sa pagnanakaw ng iyong mga pangarap. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa akin. Hindi lang ang kahihiyan sa party ang masakit. Ito ay ang pagkakatuklas na ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Isang buhay na itinayo sa aking sariling pawis at talino. Ngunit iba ang umani ng lahat ng papuri. Ano ang gagawin ko ngayon, Leo? Tanong ko, at ang aking boses ay basag. Ano ang magagawa ko? Kakasuhan ko ba siya? Sisirain ko ba ang ama ng aking mga anak? Sasabog na lang ba ang buong buhay ko para sa paghihiganti? Umiling si Leo. Hindi ako humihingi ng paghihiganti, Elena, sabi niya ng may kahinahunan. Ang hinihiling ko ay bawiin mo ang kung ano ang sa iyo. Oo, ang mga ideya. Pero higit pa roon, ang hinihiling ko ay bawiin mo ang iyong sarili. Bawiin ang aking sarili. Ang konsepto ay tila banyaga sa akin. Sino ba ako sa labas ng pagiging asawa ni Eduardo at ina ni na Miguel at Sofia? Hindi ko na alam. Paano? Tanong ko. Paano mo babawiin ang 25 taon ng nawalang pagkakakilanlan? Magsimula kang lumikha muli, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Alalahanin mo ang pakiramdam ng paglutas sa mga imposibleng problema. Hayaan mong mangarap kang muli ng malaki. Pero Leo, 56 na ako, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay puno ng pagdududa. Ilang dekada na akong wala sa mundo ng disenyo. Nagbago na ang teknolohiya. Nag-iba na ang merkado. Ang disenyo ay disenyo, pagputol niya. Ang magagandang ideya ay walang kupas. At ikaw, inabot niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. At ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng suporta. Ikaw ang pinakamakabagong thinker na nakilala ko. Hindi iyan basta-basta nawawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman kong may isang taong naniniwala sa akin. Tunay na naniniwala. Mayroon akong alok para sa iyo, sabi ni Leo. At ang kanyang tono ay naging mas formal, mas pangnegosyo. Hindi ito isang romantikong alok at hindi rin ito isang misyon para iligtas ka. Ito ay isang oportunidad sa negosyo. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Naglulunsad ako ng isang bagong dibisyon sa De Villa Hotels, paliwanag niya. Isang kumpanya na magbibigay ng konsultasyon sa sustainable design. Ang mga hotel sa buong mundo ay nangangailangan ng mga solusyon na matipid sa espasyo at eco-friendly. Kailangan ko ng isang tao na kayang baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa mga espasyo sa industriya ng hospitality. Kailangan ko ng isang revolusyonaryo. Kailangan kita, Elena. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang mga salita niya ay gumising sa isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Inaalok mo ako ng trabaho? Inaalok kita ng isang partnership, pagtatama niya. 50% pag-aari sa bagong kumpanya. Buong kontrol sa lahat ng malikhaing desisyon, isang pagkakataon na makita ang iyong mga ideya na naisa sa katuparan sa buong mundo. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Isang pagkakataon para ipakita sa mundo kung ano talaga ang kayang gawin ni Elena Crawford. Partnership, control, pandaigdigang entablado. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ang paunang sahod, pagpapatuloy niya, ay aabot sa 12 milyong piso bawat taon. Bukod pa diyan ang profit sharing kapag kumikita na tayo.
Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, pag-aari mo ang iyong trabaho. Bawat disenyo, bawat inobasyon, bawat tagumpay, ito ay magiging sa iyo. Legal, pampubliko, at pangmatagalan, pag-aari ko ang aking trabaho. Pagkatapos ng 25 taon na pinapanood si Eduardo na yumaman mula sa aking mga ideya, ang konsepto ay parang isang himala, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Ang ugali ng pagiging maliit, hindi ko kaya, sabi ko, at ang mga salita ay automatikong lumabas sa aking bibig. Mayroon akong mga responsibilidad, mga obligasyon. Kanino? Tanong ni Leo. Sa asawang nagpahiya sa iyo sa publiko? Sa mga anak mong matatanda na at may sariling buhay? O sa iyong sarili? Kailan ang huling beses na nagkaroon ako ng obligasyon sa aking sarili? Bigyan mo ako ng panahon, sabi ko. Ngunit habang sinasabi ko ito, may nararamdaman na akong pagbabago sa loob ko. Isang kislap ng dating sigla, ang dating gutom, na lumikha ng isang bagay na makabuluhan. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sabi ni Leo. Ngunit habang nag-iisip ka, isaalang-alang mo ito. Sa ngayon, malamang na nagpaplano si Eduardo kung paano ako sisiraan. Susubukan niyang kumbinsihin ang lahat, pati na ikaw, na ako ay isang taong bitter na sinusubukang agawin ang kanyang asawa. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. May isa pa kang dapat malaman. Nakinig ang security team ko sa mga tawag mula sa inyong bahay kagabi. Si Eduardo, hindi siya nagpaplanong humingi ng tawad. Nagpaplano siyang sirain ka. Nanlamig ang aking buong katawan. Sirain ako? Paano? Ipapalabas niya na ikaw ay may problema sa pag-iisip, sabi ni Leo. At ang kanyang mga salita ay direkta at walang paligoy. Gagamitin niya ang nangyari kagabi bilang ebidensya na kailangan mo ng tulong mula sa isang psychiatrist. Sasabihin niyang hindi ka mapagkakatiwalaan sa paggawa ng mga desisyon. Kung makukumbinsi niya ang isang hukom, maaari niyang makuha ang kontrol sa iyong mga ari-arian, sa iyong kalusugan, sa iyong buong buhay. Ang katotohanan ng kanyang sinabi ay tumama sa akin na parang yelo. Hindi lang ako hihiwalayan ni Eduardo. Hindi lang niya ako ipapahiya. Nais niyang burahin ako ng tuluyan. Nais niyang nakawin hindi lang ang aking nakaraan, kundi pati na rin ang aking kinabukasan. Ngunit kung mayroon kang sariling kita, sabi ni Leo, kung mayroon kang sariling profesional na pagkakakilanlan, sariling legal na katayuan, magiging mas mahirap para sa kanya na gawin iyon. Ang mensahe ay malinaw. Kailangan kong kumilos at kailangan kong kumilos ng mabilis. Kailangan mong pumili kung sino ka, sabi ni Leo, at ang kanyang tingin ay matalim. Ang babaeng hahayaan ng sarili na wasakin ng isang lalaking hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanya, o ang babaeng babawiin ang lahat ng ninakaw nito at magtatayo ng isang bagay na mas maganda at mas matibay. Tiningnan kong muli ang portfolio sa mesa, ang mga guhit, ang mga pangarap. Pagkatapos ay tiningnan ko si Leo, ang lalaking hindi nawalan ng pananampalataya sa akin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Ang pagmamaneho pauwi sa Forbes Park ay parang isang panaginip. Ang portfolio ay nakalagay sa upuan sa tabi ko, na para bang isang mahalagang kargamento. Ang mga pamilyar na kalsada na may hanay ng mga puno ay tila nag-iba. Ang mga naglalakihang mansyon na may perpektong hardin ay hindi na mukhang mga pangarap na natupad. Para na silang magagandang kulungan. Ang aming bahay, ang bahay ni Eduardo, pagtatama ko sa aking sarili, ay nasa dulo ng isang kurbadang daan. Dati, ipinagmamalaki ko ang lugar na ito. Ngayon, iniisip ko kung ilan sa aking mga ninakaw na ideya ang nagbayad para sa mga marmol na hagdanan at sa garahe na may 3 sasakyan. Nakatigil ako sa aking kotse sa labas ng ilang minuto, hawak ng mahigpit ang manibela. Nakita ko ang kotse ni Eduardo at ang BMW ng kanyang kapatid na si Ricardo, na isang abogado. Siyempre, nandito si Ricardo. Ang mga sundalo ay dumating na para tulungan si Eduardo na ayusin ang krisis na idinulot ng biglaang pagtubo
ng tinik sa kanyang asawa. Sa bintana, nakikita ko ang kanilang mga anino na pabalik-balik sa sala, nagpaplano. Nagpaplano kung ano ang gagawin sa akin. Tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Sofia. Sabi ni Papa, kakaiba raw po ang kilos ninyo nitong mga nakaraang araw. Okay lang po ba kayo? Kakaiba ang kilos. Ganoon kabilis. Sinisimulan na ni Eduardo ang kanyang salaysay, tulad ng babala ni Leo. Inihahanda na niya ang pundasyon para sa kanyang depensa na ako ay may problema sa pag-iisip. Pinatay ko ang makina ng kotse at huminga ng malalim. Kung gagawin ko ito, kailangan kong maging matatag. 25 taon akong hinawakan ni Eduardo sa leeg. Kinokontrol ang kwento, pinagdududa ako sa aking sariling pag-iisip. Hindi ko nahahayaang mangyari iyon muli. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko agad ang boses niya mula sa sala. Elena, ikaw na ba iyan? Oo, ako ito, sagot ko, at nagulat ako sa tibay ng aking boses. Naabutan ko silang dalawa ni Ricardo sa sala. Nakaupo sila na parang mga general na nagpaplano ng isang digmaan. May mga legal na dokumento na nakakalat sa mesa. Pareho silang tumingin sa akin nang pumasok ako. Ang kanilang mga mukha ay may maingat na halo ng pag-aalala at pagsusuri. Mahal, sabi ni Eduardo, tumatayo na may kasamang pag-aalala na para bang ako ay isang pasyente. Nag-alala kami sa iyo. Kailangan ko ng panahon para mag-isip, sabi ko, nananatili malapit sa pintuan. Ayokong mapagitnaan nila. Elena, sabi ni Ricardo, at ang kanyang tono ay propesyonal at puno ng pekeng simpatya. Palagay ko, kailangan nating pag-usapan ang nangyari kagabi. Ang insidente sa party, ang insidente. Ang aking kahihiyan ay ginagawa na nilang isang bagay na ako ang may kasalanan. Ano ba talaga ang sinabi niya sa iyo? Tanong ko, tinitingnan silang dalawa. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa hindi magandang asal ni Leo de Villa. Sagot ni Eduardo, at ang kanyang panga ay nagtiim. Kung paano niya sinira ang ating selebrasyon at nagbitiw ng mga walang katuturang paratang. Walang katuturan? Pag-uulit ko. Aling bahagi ang walang katuturan, Eduardo? Ang bahagi na sinabi niyang mahal niya ako o ang bahagi na sinabi niyang may talento ako? Ang maskara ng pag-aalala ni Eduardo ay bahagyang nawala at lumabas ang inis sa ilalim nito. Ang lalaking iyon ay halatang hindi nasa tamang pag-iisip. May obsession siya sa iyo sa loob ng 25 taon. Gumagawa siya ng isang pantasya. Isang pantasya, sabi ko ng dahan-dahan. Kaya, noong sinabi niyang ako ay isang magaling na designer, iyon ay isang pantasya? Ang pag-aaral ko ng industrial design, iyon ba ay isang pantasya? Kumuha ka lang ng ilang klase sa sining, sabi niya, na para bang iyon ay walang halaga. At doon, nakita ko ng malinaw ang kanyang ginagawa. Ang paraan niya ng pagpapaliit sa aking mga nagawa para mapanatili ang kanyang sariling pangingibabaw. Inalok niya ako ng trabaho, sabi ko ng mahinahon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Eduardo ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Gulat, hindi paniniwala, galit, at sa huli, isang mapanuyang pagtawa. Isang trabaho? Tumawa siya. Mahal, 25 taon kang hindi nagtrabaho. Anong klaseng trabaho naman ang kaya mong gawin? Iyon na iyon. Ang kaswal na kalupitan na naging sanay na ako. Ang automatikong pag-aakala na ako ay walang silbi, walang kakayahan, at nakasalalay lamang sa kanyang awa. Isang posisyon sa disenyo, sabi ko, at ang aking boses ay lumalakas. Isang partnership. Sa katunayan, sa Sustainable Hospitality Design, nagkatinginan si Eduardo at Ricardo. Isang tingin na nagsasabi kung ano ang iniisip nila tungkol sa aking talino at paghuhusga. Elena, sabi ni Ricardo ng malumanay, sa tingin ko kailangan mong isaalang-alang na baka hindi tapat sa iyo ang lalaking iyon. Ang mga taong tulad ni De Villa ay hindi nag-aalok ng partnership sa mga taong walang malawak na karanasan. Maliban na lang, dugtong ni Eduardo, at ang kanyang boses ay naging mas masama. Kung hindi talaga ang iyong kakayahan sa disenyo ang interes niya, ang implikasyon ay malinaw.
Ang anumang interes sa akin ay dapat na sexual. Ang ideya na ako ay may tunay na halaga at talento ay tila napakalayo sa kanilang isipan. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ko. Sa tingin namin, dapat kang humingi ng tulong, sabi ni Ricardo. May mga magagandang pasilidad na makakatulong sa iyo na malampasan ang mga ganitong episode. Mga lugar kung saan makakakuha ka ng suporta, malayo sa mga impluensya sa labas na maaaring nakakalito sa iyo. Malayo kay Leo. Malayo sa sino mang magpapaalala sa akin na mayroon akong mga pagpipilian. At kung tatanggi ako? Tanong ko. Ang katahimikan ay naging hindi komportable. Sa huli, si Ricardo ang nagsalita. Elena, kung hindi mo kayang gumawa ng mga makatwirang desisyon para sa iyong sarili, kailangang mamagitan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Iyon na ang banta na inihatid ng may legal na katumpakan. Sumuko ka o ipapatanggal namin ang iyong karapatan na magdesisyon para sa iyong sarili. Tiningnan ko ang sala, ang mamahaling kasangkapan, ang mga family picture na nagpapakita ng 25 taon ng maingat na binuong kaligayahan. Wala sa mga iyon ang parang sa akin. Lahat ay parang props sa buhay ng ibang tao. Kukuha lang ako ng ilang gamit sa itaas, sabi ko sa wakas. Sige, sabi ni Eduardo, at ang kanyang boses ay puno ng ginhawa. Akala niya, sumusuko na ako. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan at ang isip ko ay tumatakbo. Sa aming kwarto, kinuha ko ang isang maliit na maleta at nagsimulang mag-empake. Sa ilalim ng aking kahon ng alahas, nakita ko ang aking lumang UP, student ID. Kinuha ko ito. Pagkatapos, umupo ako at nagsulat ng 2 liham. Ang isa ay para sa aking mga anak, ipinapaliwanag ang aking desisyon. Ang isa naman ay maikli. Tinatanggap ang alok ni Leo. Pagkatapos, kinuha ko ang aking maleta, huling sinulyapan ang silid na hindi ko kailanman naramdaman na sa akin. At bumaba, nasa sala pa rin sila, abala sa kanilang mga papeles. Handa na? Tanong ni Eduardo na may ngiting mapagkalinga. Oo, sabi ko. Handa na ako. Naglakad ako patungo sa pintuan. Inaasahan kong may magtatanong, may pipigil. Ngunit wala. Ganoon sila kasigurado sa aking pagsunod. Elena, tawag ni Eduardo nang hawakan ko na ang doorknob. Lumingon ako. Handa nang lumaban. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, sabi niya. At tawagan mo kami pagdating mo sa pasilidad. Gusto naming malaman na ligtas kang nakarating. Tumango lang ako. Pagkatapos, lumabas ako ng pintuan ng bahay na iyon, sumakay sa aking kotse, at nagmaneho palayo sa lahat ng aking nakasanayan. Hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako lumingon. Ang pagpihit ng susi sa ignition ng aking kotse ay parang tunog ng kalayaan. Habang papalayo ako sa mansyon, sa Forbes Park, ang bawat metro na aking tinatahak ay parang pagputol sa isang kadena na matagal nang nakagapos sa akin. Sa salamin sa gilid, nakita ko ang imahe ng bahay na unti-unting lumiliit at kasama nito ang buhay na aking iniwan. Isang buhay ng karangyaan. Oo, ngunit isang buhay din ng katahimikan, ng pagpapaliit sa sarili, ng pagiging anino. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang panghihinayang. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang halo ng takot at pananabik. Takot sa hindi kilalang hinaharap, ngunit pananabik sa pagkakataong isulat ang sarili kong kwento. Ang biyahe, papunta sa hotel ni Leo, ay parang paglipad. Hindi dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan, kundi dahil sa gaan ng aking pakiramdam. Ang bigat na pasan ko sa loob ng 25 taon ay tila biglang nawala. Ang mga salita ni na Eduardo at Ricardo ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking isip. Kailangan mo ng tulong, hindi mo kaya, wala kang kakayahan. Mga salitang idinisenyo para panatilihin akong maliit, para panatilihin akong nakakulong sa hawlang ginto na kanilang ginawa. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay nawalan na ng kapangyarihan. Pagdating ko sa hotel, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang kumakatok ako sa pinto ng Suite 1207. Nang bumukas ito at nakita ko si Leo,
Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pag-aalala nang makita niya ang maleta sa aking tabi. "Elena, maayos ka lang ba?" tanong niya. At binigyan niya ako ng puwang para makapasok. Hindi ako sumagot agad. Ibinaba ko ang aking maleta sa sahig, isang simbolikong paglalapag ng aking nakaraan. Mula sa aking pitaka, kinuha ko ang liham na isinulat ko, ang maikling liham na may 3 salita lamang na nakasulat. Ibinigay ko ito sa kanya. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pag-aalala, naging pagtataka. At sa huli, isang ngiti na puno ng pag-unawa at respeto. "Tinatanggap ko ang alok," sabi ko. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang determinasyon sa aking sariling boses. Kailan ako pwedeng magsimula? Lumapit siya sa akin. Hindi isang kilos na romantiko, kundi isang kilos ng pagkilala. "Sigurado ka na ba dito, Elena?" tanong niya. At ang kanyang boses ay seryoso. "Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Lalabanan ka ni Eduardo gamit ang lahat ng mayroon siya." Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng siyudad na tila mga bituin na abot kamay. "Alam ko," sabi ko, "pero pagod na akong matakot. Pagod na akong maging maliit. Pagod na akong magpanggap na dapat akong magpasalamat dahil pinakasalan ako, samantalang dapat sana ay nagtatayo ako ng sarili kong mundo." Tumango siya. "Kung ganoon," sabi niya, at ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Isang ngiti na puno ng pag-asa. "Welcome sa Devilla Design Partners. Palagay ko, may gagawin tayong pambihira." Sa gabing iyon, natulog ako sa isang silid na hindi sa akin. Ngunit naramdaman kong mas malaya ako kaysa kailanman. Walang mga mamahaling kurtina, walang mga antigo na kasangkapan, ngunit mayroon itong isang bagay na wala sa mansyon sa Forbes Park. Isang pangako ng bagong simula. Isang pangako na ang babaeng gumuhit ng mga pangarap sa isang lumang sketchpad ay muling mabubuhay. Ang liham na iniwan ko para sa aking mga anak ang pinakamahirap na bahagi. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi ko sila iniiwan. Ang iniiwan ko ay ang bersyon ng aking sarili na hindi na totoo. Sinabi kong pinipili ko ang aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Umaasa akong balang araw, mauunawaan nila. Umaasa akong balang araw, ipagmamalaki nila ang isang ina na natutong lumipad muli. Ang paglaya ay hindi isang malaking pagsabog. Ito ay isang tahimik na desisyon, isang pag-alis sa dilim at paghakbang patungo sa liwanag, kahit na ang liwanag na iyon ay hindi pa tiyak. Ito ang aking paglaya, at sa gabing iyon, nagsimula ang lahat. Ang sumunod na 3 linggo ay isang ipo-ipo ng aktibidad at emosyon. Ang Devilla Design Partners ay binigyan ako ng isang maluwag at modernong opisina na may mga bintanang salamin mula sa sahig hanggang kisame, na may tanawin ng buong syudad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, mayroon akong sariling espasyo, isang lugar kung saan ang aking mga ideya ay hindi lamang pinapakinggan, kundi hinihiling. Ang unang ilang araw ay mahirap. Mayroong pagdududa sa aking sarili. Ang boses ni Eduardo ay patuloy na bumubulong sa aking isip. Sinasabing, wala akong kakayahan, na ako ay luma na. Ngunit sa tuwing hahawakan ko ang lapis at papel, mayroong isang bagay na nabubuhay sa loob ko. Ang mga ideya na matagal nang natutulog ay biglang nagsilabasan, na parang isang ilog na sa wakas ay nakahanap ng daan palabas. Nagtrabaho ako ng 16 na oras bawat araw. Hindi dahil sa utos ni Leo, kundi dahil sa sarili kong kagustuhan. Ang bawat oras na ginugol ko sa pagguhit, sa pagpaplano, ay parang pagbawi sa mga taon na nawala. Ang bawat disenyo na aking natapos ay isang patunay na ang talento ko ay hindi namatay. Natulog lamang ito. Ang aking unang malaking proyekto ay ang pagdisenyo ng isang modular na sistema para sa mga silid ng hotel. Isang konsepto na magbabawas sa gastos ng konstruksyon ng 30% habang pinapataas ang energy efficiency ng halos kalahati. Ito ay isang ideya na matagal ko nang iniisip,
Kahit noong ako ay isang may bahay pa lamang, tuwing kami ay naglalakbay at tumutuloy sa mga hotel, inilabas ko ang lahat ng aking kaalaman. At sa loob lamang ng 3 linggo, nakabuo ako ng isang prototype. Nang ipakita ko ito kay Leo, ang kanyang reaksyon ay hindi ko malilimutan. Tinitigan niya ang mga plano at pagkatapos ay tumingin sa akin. "Elena," sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ito ay henyo. Ito ang babago sa buong industriya." At tama siya. Nagsimulang lumabas ang mga balita tungkol sa aming inobasyon. Mga artikulo sa mga business magazine. Mga tawag mula sa mga ehekutibo ng ibang hotel na gustong makita ang aming ginagawa. Ang babaeng sinabihan na wala nang ibang kayang gawin ay biglang naging sentro ng atensyon sa mundo ng disenyo. Ang tagumpay ay matamis, ngunit mayroon itong kasamang pait. Ang aking telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula kay Eduardo. Noong una, sinubukan ko siyang kausapin, umaasa na baka sa huli ay mauunawaan niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng galit at paninisi. "Sa tingin mo, kaya mong magpanggap na isang negosyante?" Sigaw niya sa isang tawag. "Ang lahat ng iyan ay dahil sa akin. Ako ang nagtayo ng lahat at hindi ko hahayaang sirain mo ito." Malinaw na hindi niya nakikita ang kanyang pagkakamali. Ang nakikita niya lang ay isang pag-aari na tumakas. Isang hapon, habang abala ako sa aking mga plano, may kumatok sa pinto ng aking opisina. Nagulat ako nang makita ko ang aking anak na si Sofia. Ito ang unang beses na binisita niya ako sa aking bagong buhay. "Mama," sabi niya, at ang kanyang boses ay alanganin. Mukha siyang mas bata sa kanyang edad, nakatayo sa gitna ng aking opisina na puno ng mga blueprint. "Anak, pumasok ka," sabi ko, at sinubukan kong ngumiti. Umupo siya at niyakap ang kanyang mamahaling bag na para bang isang kalasag. "Kinausap ko si Papa," sabi niya. "Nag-aalala siya sa iyo." Sabi niya, "May krisis ka raw. At itong si Mr. De Villa, sinasamantala ka lang daw niya." Huminga ako ng malalim. "At ikaw, anak? Ano ang sa tingin mo?" Tanong ko. Nag-alinlangan siya. "Hindi ko po alam, Ma," sabi niya, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. "Ang lugar na ito, ang ganda. At ikaw, mukha kang masaya. Iba ka." Pero sabi ni Papa, "Sinisira mo raw ang ating pamilya para sa isang pantasya." Ang ating pamilya. Tiningnan ko ang aking anak. Mahal na mahal ko siya. Ngunit paano ko ipapaliwanag sa kanya ang isang katotohanan na napakasakit? Nagdesisyon ako. Oras na para malaman niya. Sa susunod na oras, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang aking lumang portfolio na itinago ni Leo. Ipinakita ko sa kanya ang timeline ng mga produkto ng Santos Designs at kung paano ito tumugma sa aking mga disenyo mula sa kolehiyo. Ipinakita ko sa kanya ang hindi maikakailang ebidensya na ang yaman na kanyang kinalakihan ay itinayo sa mga ninakaw na pangarap ng kanyang ina. Habang nakikita niya ang katotohanan, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Hindi paniniwala, galit, pagkalito, at sa huli, isang tahimik na pagtanggap. "Lahat ng ito, sa iyo?" Tanong niya, at ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tumango ako. "Bakit hindi mo po sinabi?" Tanong niya. "Dahil naniwala ako sa kanya." Sagot ko. Naniwala akong swerte ako. Dahil tinuruan ako na ang isang mabuting asawa ay hindi dapat kumalaban sa kanyang mister. Pero ngayon, kinakalaban mo na siya, sabi ni Sofia. "Hindi, anak. Pagtatama ko. Ngayon, sa wakas, pinipili ko na ang aking sarili." Katahimikan. Tinitigan niya ang mga disenyo sa aking mesa na may bagong pag-unawa sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang kislap. Isang kislap ng pag-asa. Baka sa wakas, mauunawaan niya. Baka sa wakas, magkakaroon ako ng isang kakampi sa aking sariling pamilya. Ang pagbisita ni Sofia ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang pagkakaroon ng kahit isang tao mula sa aking nakaraan
na nakakakita sa akin bilang ako at hindi bilang extension ni Eduardo ay isang malaking bagay. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Si Eduardo ay parang isang sugatang hayop at ang isang sugatang hayop ay pinakamapanganib. Dahil hindi niya ako makontrol sa pamamagitan ng emosyon o pananakot, ginamit niya ang huling sandata na mayroon siya, ang batas. Isang umaga, habang nasa isang pulong kami ni Leo, kasama ang mga potensyal na investor mula sa Singapore, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang sobre. Ang mukha niya ay seryoso. "Sir Leo, ito po ay para kay Ma'am Elena, galing po sa isang law firm." Nanlamig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang makapal na dokumento, isang demanda. "Ano iyan?" tanong ni Leo. "Si Eduardo," sabi ko, at ang aking boses ay nanginginig. Nagsampa siya ng kaso. Ang mga paratang ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Una, inaakusahan niya ako ng pagnanakaw ng intellectual property. Ayon sa demanda, lahat ng disenyo na ginagawa ko para sa De Villa Design Partners ay mga deribatibo o nagmula sa mga konsepto na nabuo sa loob ng aming kasal. At dahil doon, ito raw ay conjugal property o ari-arian naming dalawa. Iginigiit niyang dahil siya ang nag-iisang bumuhay sa akin sa loob ng 25 taon, ang anumang intelektual na ari-arian na aking nabuo sa panahong iyon ay pag-aari rin niya. Ito ay isang tusong legal na hakbang. Hindi niya kailangang patunayan na kinopya ko ang mga lumang disenyo. Kailangan niya lang patunayan na ang mga bago ay nakabase sa mga pundasyon na nabuo noong kami ay mag-asawa pa. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Ang lalaking nagnakaw ng aking mga orihinal na ideya ay ngayon inaakusahan ako ng pagnanakaw. "Mayroon pa," sabi ko, habang patuloy kong binabasa ang dokumento na may nanginginig na mga kamay. Nagsampa rin siya ng emergency restraining order. "Ano ang basehan?" tanong ni Leo, at ang kanyang mukha ay nagdilim. Inaakusahan niya akong mentally unstable at emotionally unstable, sabi ko, at ang mga salita ay parang lason sa aking dila. Sinasabi niyang minamanipula mo ako para gumawa ng mga desisyon na nakakasama sa kapakanan ng aming pamilya. At hinihiling niya sa korte na ipag-utos ang isang psychiatric evaluation para sa akin. Doon, naintindihan ko ang kanyang buong plano. Ito ay isang perpektong bitag. Kung mananalo siya, hindi lang niya makukuha ang karapatan sa aking mga bagong disenyo. Makukuha niya ang kontrol sa akin. Kung mapapatunayan niyang ako ay wala sa tamang pag-iisip, mawawalan ako ng karapatang magdesisyon para sa aking sarili. Mawawala sa akin ang aking bagong karera, ang aking kalayaan, ang aking dangal, lahat. Ibibilanggo niya ako, hindi sa isang mansyon, kundi sa isang sistema na idinisenyo para patahimikin ang mga babaeng lumalaban. Hindi niya ito pwedeng gawin, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay puno ng galit. Pero ginagawa na niya, sabi ko, at naramdaman ko ang pagbabalik ng takot. Sa isang iglap, ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 3 linggo ay tila babagsak. Ang babaeng matapang na umalis sa kanyang bahay ay biglang naramdamang maliit at walang laban. "Hindi tayo papayag," sabi ni Leo. "Lalabanan natin ito. Kukuha tayo ng pinakamagaling na abogado." Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay naging isang serye ng mga pulong sa mga abogado. Ang aming piniling abogado ay si Janet Morrison, isang babaeng nasa aking edad na kilala sa kanyang talino sa mga kaso ng intellectual property. Siya ay kalmado, matalino, at higit sa lahat, naniwala siya sa akin. Ang taktika ni Eduardo ay karaniwan sa mga kaso ng high-profile divorce, paliwanag ni Janet sa aming unang pulong. Ginagamit niya ang paratang ng mental instability para siraan ang iyong kredibilidad. Ang ating trabaho ay ipakita sa hukom na ikaw ay hindi lamang nasa tamang pag-iisip, kundi isang henyo sa iyong larangan na matagal nang pinigilan. Kahit na mayroon kaming magaling na abogado, ang proseso ay nakakapagod. Kinailangan kong balikan ang bawat detalye ng aking buhay may asawa. Ang bawat ideya
na ibinahagi ko kay Eduardo ang bawat pagkakataon na minaliit niya ako. Ito ay parang pagbubukas muli ng mga lumang sugat. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa aking mga anak. Si Miguel, ang aking panganay, ay nanatiling tahimik. Hindi ko alam kung kanino siya kumakampi. Si Sofia naman ay nahati. Isang gabi, tumawag siya, umiiyak. Mama, ipinapakalat ni Papa sa mga kamag-anak natin na nababaliw ka na raw, na kailangan mong tulungan. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang mga salita niya ay tumusok sa akin. Nakikita ko kung paano ginagamit ni Eduardo ang aming mga anak bilang sandata. Ang kanyang ganti ay hindi lamang nakatutok sa akin. Sinisira niya ang buong pamilya para lamang manalo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbago. Habang inihahanda namin ang aming kaso, habang sinusuri namin ang aking mga lumang disenyo at ikinukumpara ito sa mga produkto ni Eduardo, ang aking takot ay unti-unting napalitan ng galit. Isang matuwid na galit. Hindi na ako ang biktima na umiiyak sa isang sulok. Ako ay isang mandirigma na inihahanda ang kanyang sarili para sa isang laban. Isang laban hindi lamang para sa aking karera, kundi para sa aking katotohanan, para sa aking dangal, para sa bawat babae na minaliit at pinatahimik. Hindi na ako aatras. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang nakakabinging katahimikan pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang gusali ng korte ay malaki at malamig. Ang arkitektura nito ay idinisenyo para iparamdam sa iyo kung gaano kakaliit sa harap ng batas. Habang naglalakad kami ni Leo at ng aming abogadong si Janet paakyat sa hagdanan, naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Suot ko ang isang navy blue na suit na binili ko para sa okasyong ito, ang unang propesyonal na kasuotan na isinuot ko sa loob ng 25 taon. Ang aking buhok ay maayos na nakatali at dala ko ang isang leather briefcase na hindi lamang naglalaman ng mga legal na dokumento kundi ng ebidensya kung sino talaga ako. Pagpasok namin sa courtroom, nandoon na si Eduardo. Nakaupo siya na may kumpiyansa, napapaligiran ng kanyang pangkat ng mamahaling abogado. Sa likod niya ay nakaupo ang kanyang kapatid na si Ricardo at ilang kasosyo sa negosyo na naroon para ipakita na malaki ang nakataya. Nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya sa akin ang pamilyar na mapagmaliit na ngiti. Ang ngiting iyon ay hindi na nakapagparamdam sa akin ng takot. Sa halip, nagsilbi itong paalala kung bakit ako narito, para burahin ang ngiting iyon sa pamamagitan ng katotohanan. Ang hukom, si Judge Patricia Holloway ay isang babae na nasa mga 60 anyos. May matalas na mga mata at isang reputasyon sa pagiging walang kinikilingan. Tiningnan niya ang mga paunang dokumento. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kaso, sabi niya. Mayroon tayong hiling para sa isang injunction dahil sa pagnanakaw ng intellectual property kasama ng mga alegasyon ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Nagsimula ang abogado ni Eduardo. Inilatag niya ang kanilang kaso, na ako ay isang asawang walang trabaho na biglang nagnakaw ng mga ideyang nabuo sa loob ng kasal, at na ako ay emosyonal na hindi matatag at madaling maimpluwensyahan. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa hukom. Kailangan niyang makita ang katotohanan sa aking mga mata. Pagkatapos, turn na ng aming panig. Tumayo si Janet nang may tahimik na kumpiyansa. Your Honor, sabi niya, ang aking kliyente, Signing Santos, ay hindi wala sa tamang pag-iisip at lalong hindi isang magnanakaw. Ang ginawa niya ay ang bawiin ang kanyang sariling malikhaing gawa matapos ang 25 taon na pinapanood ang kanyang asawa na makinabang mula sa kanyang mga ideya. Ang sumunod na oras ay ang pinakasurreal sa aking buhay. Isa-isang inilatag ni Janet ang aming mga ebidensya. Ang aking orihinal na portfolio mula sa kolehiyo. Ang timeline ng mga produkto ng Santos Designs na perpektong tumutugma sa aking mga konsepto. Isang sinumpaang salaysay mula sa aking dating propesor sa UP na naaalala pa ang aking pambihirang talento. Maging ang testimonya mula sa ilang dating empleyado ni Eduardo na nagpatunay na madalas akong magbigay ng mga suhestiyon na sa huli ay nagiging mga bestseller na produkto.
Habang inilalabas ang bawat ebidensya, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Eduardo mula sa kumpiyansa, naging pagkabahala, at sa huli, takot. Malinaw na hindi niya inaasahan na mayroon akong mga patunay. Akala niya, ang laban na ito ay tungkol lamang sa kanyang salita laban sa akin. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang hilingin ng hukom na ako mismo ang magsalita. Genge. Santos, sabi ni Judge Holloway, nais kong marinig mula sa inyo. Ipaliwanag ninyo sa korte kung bakit ninyo iniwan ang inyong pagsasama at pumasok sa business partnership na ito. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang aking boses ay matatag nang ako ay magsalita. Your Honor, sabi ko, iniwan ko ang aking asawa dahil napagtanto ko na nabuhay ako bilang kalahati lamang ng isang tao sa loob ng 25 taon. Ikinumbinsi ko ang aking sarili na ang pagsuporta sa pangarap ng aking asawa ay katumbas na ng pagkakaroon ng sarili kong pangarap. Tinanggap kong sapat na ang maging mapagpasalamat sa kanyang tagumpay, kahit na ang tagumpay na iyon ay itinayo sa aking sariling gawa. Huminto ako at tiningnan ko ng diretso si Eduardo. Sa loob ng 25 taon, sinabi ko sa aking sarili na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo, na ang isang mabuting asawa ay hindi dapat makipagkumpetensya sa kanyang mister, na ang pagiging pinakasalan ay isang pribilehiyo. Ngunit noong gabing iyon sa aming anibersaryo, nang ipahiya ako ng aking asawa sa publiko at ibinaba ang aking kontribusyon sa pagiging tagapalit ng lampin, sa wakas ay naintindihan ko. Hindi ako minahal, ako ay pinamahalaan. Sinubukan ng abogado ni Eduardo na tumutol, ngunit pinahinto siya ng hukom ang partnership na pinasok ko. Pagpapatuloy ko ay hindi itinayo sa mga ninakaw na ideya. Itinayo ito sa mga ideya na hindi ko kailanman nabigyan ng pagkakataong umusbong. At oo, ang mga kasanayang ito ay nahubog sa loob ng aking kasal, ngunit nahubog ito sa pamamagitan ko. Ang mga ito ay sa akin. Mula sa aking briefcase, kinuha ko ang isang folder na naglalaman ng aking mga pinakabagong disenyo, ang modular hotel system. Ito po ang mga disenyo na inaangkin ni G. Santos na sa kanya, sabi ko, at iniabot ito sa hukom. Ginawa ko po ang mga ito, 3 linggo na ang nakalipas, gamit ang software na ako mismo ang nag-aral. Ang mga ito ay ganap na sarili kong likha. Sinuri ng hukom ang mga disenyo. Ikinumpara ito sa mga lumang gawa. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingala siya. Mr. Weber, sabi niya sa abogado ni Eduardo, maituturo niyo ba ang anumang tiyak na pagkakatulad sa pagitan ng mga kasalukuyang disenyong ito at sa mga gawang inaangkin ng inyong kliyente? Nag-atubili ang abogado. Ang mga diskarte po ay magkatulad, Your Honor. Ang mga iyon ay pamantayan sa industriya, pagputol ng hukom. Ang tinatanong ko ay tiyak na mga elemento ng disenyo na nagpapakita ng aktwal na pagnanakaw. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap sa kanyang grupo, umamin ang abogado. Sa mga detalye po, malaki ang kanilang pagkakaiba, Your Honor. Sa huli, hinarap ako ng hukom. Ginye. Santos, tungkol sa alegasyon ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip, ano ang iyong tugon? Your Honor, sabi ko, kung ang pagkilala sa sarili kong halaga ay isang sakit sa pag-iisip, kung gayon, inaamin ko pong ako ay may kasalanan. Kung ang pag-alis sa isang pagsasama, kung saan ako ay itinuring na isang palamuti, ay isang tanda ng kawalang tatag, kung gayon, tinatanggap ko ang etiketang iyon. Ngunit kung ang kalusugan ng isip ay nangangahulugang kakayahang mag-isip ng malinaw, gumawa ng mga makatwirang desisyon, at ituloy ang isang makabuluhang gawain. Kung gayon, hindi pa ako naging ganito kalusog sa buong buhay ko. Nagkaroon ng katahimikan sa courtroom. Sa huli, nagsalita ang hukom at ang kanyang mga salita ay parang musika. Batay sa ebidensyang iprinesenta ngayon, sabi niya, nakita ng korteng ito na si Gineng Santos ay malinaw na may kakayahang gumawa ng sarili niyang mga desisyon.
Nakita rin ng korteng ito na walang ebidensya na siya ay nagnakaw ng intellectual property. Naramdaman ko ang paglambot ng aking mga tuhod sa ginhawa. Sa makatuwid, pagpapatuloy ng hukom, ang hiling para sa isang injunction ay ibinabasura. Ang hiling para sa psychiatric evaluation ay ibinabasura. Si Ganeng Santos ay malayang ipagpatuloy ang kanyang business partnership. Tumingin siya ng diretso kay Eduardo. G. Santos, mariin kong ipinapayo sa inyo na isaalang-alang kung ang pagpapatuloy pa ng usaping ito ay para sa ikabubuti ng sinuman. Ang ebidensya ay nagmumungkahi na ang kontribusyon ng inyong asawa sa tagumpay ng inyong negosyo ay higit pa sa inyong kinikilala. Ang patuloy na paghamon sa kanyang karapatan ay maaaring magresulta sa mga hindi komportableng tanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng inyong sariling yaman. Ang banta ay banayad. Ngunit malinaw, kung ipagpapatuloy ni Eduardo ang laban, maaaring siya na ang susunod na maimbestigahan. Paglabas namin ng korte, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 25 taon. Tagumpay. Hindi lang legal na tagumpay, kundi isang personal na pagpapatunay. Isang pampublikong pagkilala na ako ay may kakayahan, may halaga, at higit sa lahat, malaya. Ang paglabas namin mula sa malamig na courtroom patungo sa sikat ng araw ay parang paggising mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Ang bigat na nakadagan sa aking mga balikat sa loob ng maraming linggo, sa loob ng maraming taon, ay biglang naglaho. Huminga ako ng malalim. At ang hangin ay tila mas sariwa, ang langit ay tila mas bughaw. Para akong isang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla at ngayon lang muling nakalipad. Sa tabi ko, nakangiti si Leo at ang aming abogadong si Janet. Ang kanilang mga ngiti ay hindi lamang ngiti ng tagumpay sa isang kaso. Ito ay ngiti ng pagkilala sa isang laban na mas malalim pa sa mga legal na dokumento. Pagbaba namin sa hagdanan ng korte, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa amin, si Sofia. Tumakbo siya pababa mula sa kolehiyo para marinig ang hatol. Nang makita niya ang ekspresyon sa aking mukha, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Walang salitang namutawi, pero tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal. Ipinagmamalaki kita, Mama, bulong niya sa aking tainga. Ang simpleng mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Ang iyong ina, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay puno ng paghanga, ay kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng abalang hagdanan ng korte, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo laban kay Eduardo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking sarili at sa proseso sa pagbawi rin sa aking pamilya sa isang paraang mas totoo at mas matatag. Kinagabihan, tumayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment. Isang simpleng apartment kumpara sa mansyon sa Forbes Park. Ngunit ito ay sa akin. Bawat muebles, bawat palamuti, bawat sulok ay pinili ko. Ito ang aking santuwaryo. Hawak ko ang isang kupita ng champagne, hindi para sa pagdiriwang ng pagkatalo ng iba, kundi para sa pagdiriwang ng pagsilang ng isang bagong ako. Tinitingnan ko ang mga ilaw ng siyudad sa ibaba, at hindi na sila mukhang malayo at hindi abot kamay. Sila ay mukhang mga oportunidad, mga posibilidad. Ang aking telepono ay hindi tumigil sa pagtunog buong hapon. Mga pagbati mula sa mga kasamahan sa industriya, mga hiling para sa panayam mula sa mga business magazine, mga panukala sa negosyo mula sa mga hotel sa buong mundo na narinig ang tungkol sa aming makabagong disenyo. Ang babaeng minsang minaliit bilang walang kakayahan ay hinahabol na ngayon ng mga malalaking kumpanya. Ngunit ang tawag na pinakamahalaga sa lahat ay dumating mula sa aking anak na si Miguel. Sa buong panahon ng gulo, nanatili siyang tahimik. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit nang sagutin ko ang tawag, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mama, sabi niya,
at ang kanyang boses ay mababa ngunit tiyak. Kailangan kong humingi ng tawad. Kinausap ko si Sofia tungkol sa lahat, tungkol sa negosyo ni Papa, sa iyong mga gawa. At patawad po, Ma. Patawad dahil hindi ko ito nakita kaagad. Patawad dahil hindi kita ipinagtanggol. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak, sabi ko. At ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Pinalaki ka sa isang paraan ng pagtingin sa akin. Tayong lahat, pero dapat mas naging mapanuri ako, sabi niya. Dapat nagtanong ako. Napakatalino mo, Ma. Noon pa man, hindi ko lang naisip kung saan talaga nanggagaling ang mga ideya ni Papa. Ang pag-amin na iyon mula sa aking anak ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Ito ang paghilom, ito ang pag-asa na ang susunod na henerasyon ng aming pamilya ay magiging mas matalino, mas mapagmahal, at mas makatarungan. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, bumukas ang pinto ng balkonahe at lumabas si Leo. May dala ring sariling kopita ng champagne. Sa gitna ng lahat ng legal na laban, nanatili kaming propesyonal, ngunit ngayon, tapos na ang kaso. Ang aming partnership ay ligtas. At sa wakas, maaari na naming kilalanin ang kung ano ang namumuo sa pagitan namin. Isang sentimo para sa iyong mga iniisip, sabi niya, habang tumatabi sa akin. Iniisip ko ang tungkol sa oras, sabi ko. Kung paanong ang 25 taon ay tila napakatagal na paghihintay, pero ngayon, parang paghahanda lang pala na lahat ng aking pinagdaanan ay nagturo sa akin na pahalagahan kung ano ang mayroon ako ngayon. At ano ang mayroon ka ngayon? Tanong niya. At ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking ito na naniwala sa aking potensyal kahit na ako mismo ay sumuko na. Pagkatapos ay tumingin ako sa syudad, kung saan itinatayo ko ang isang bagay na ganap na sa akin. Lahat, sabi ko nang may katiyakan. Nasa akin na ang lahat. Inabot niya ang aking kamay, at hindi ako umiwas. Ang kanyang hawak ay mainit, matatag, at totoo. Hindi ito ang sakim na paghawak ng isang taong gustong magmay-ari, kundi ang banayad na koneksyon ng isang taong pinapahalagahan kung sino ako. Ang babaeng gumuhit ng isang revolusyonaryong ilaw sa kolehiyo, ang babaeng naniwala na kaya niyang baguhin ang mundo, hindi pala siya namatay. Inilibing siya sa ilalim ng mga kompromiso, ng mga binabang pangarap, ng mga salitang nagsasabing, hindi mo kaya, ngunit naroon pa rin siya. Naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumikat. At ngayon, sa edad na 56, sa ilalim ng kalangitan ng gabi, sa simula ng isang bagong kabanata, sa wakas ay malaya na siyang lumiwanag. At ito ay simula pa lamang.